DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong Kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bilis ng panahon ha, nasa kalagitnaan na tayo ngayon ng Abril. Ikalabinanim ngayon ng Abril 2025. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Sa ulo ng ating mga balita, National Security Council na alarma na sa mga underwater drone ng China na nare-recover naman sa karagatan ng Pilipinas. Attorney Harry Roque at 3 pang kalyado ni dating Pangulong Digong kinasuhan ng NBI dahil sa fake news at pulburon video. Mga kandidato ni Mayor Digong nagpakita ng malakas na momentum sa Pulse Asia Senatorial Survey sa nakalipas ng 3 buwan. Senator Bongo napanatili ang pangunguna sa hanay ng Duterte. Mga insidente ng bullying sa mga paralan binatikos naman ng Malacanang. Isa patay, 12 na rescue habang 10 ang natrap sa tumaob na barko sa Occidental Mindoro. Los Baños, Laguna. Nako, ingat po tayo sa mainit na panahon. Nagbabaga sa 50 degrees Celsius na peak heat index. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga sa mga taga Malabon. Sa detalye ang ating mga balita, naitala ng Pag-asa ang peak heat index na 50 degrees Celsius sa Los Baños, Laguna. Kahapon po yan, Martes Santo. Sa latest computed heat index forecast ng Pag-asa, ang 50 degrees Celsius na damang init ay kabilang na sa danger category na naitala sa National Agro-Meteorological Station, University of the Philippines sa Los Baños. Ang heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius ay mapanganib at posibleng makaranas na ng heat cramp at heat exhaustion, gayon na pwede rin mauwi sa heat stroke ha. Ang sumusunod naman na nakaranas ng pinakamataas na heat index ay ang San Ildefonso, Bulacan. 48 degrees Celsius. Ingat po kayo dyan sa mga taga Bulacan ha. 42 degrees Celsius naman ang naitala sa NAS UPLB Los Baños, Laguna. Hindi, yun nga 50 degrees Celsius. Ito naman yung iba pang mga lugar ha. Hacienda Luisita, Tarlac City, 44 degrees Celsius. 44 din ang naramdaman sa Sangli Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Pili, Camarines Sur, Catarma, Northern Samar. 43 degrees Celsius naman ang naitala sa ISU Echagi, Isabela. Sa Baler, Aurora. Naku, yung mga magsiswimming, ingat po kayo ha. 42 degrees Celsius naman ang naitala sa Pasay, Iba, Zambales, ganyan din sa Clark Airport, dyan po sa Pampanga, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Rojas City, Iloilo City at Dumangas, Iloilo. Halong kamodra sa atong mga katuruan sa Negrosa. Ingat po yung ating mga kababayan dyan sa norte na pudot. Iginiit naman ang Department of Environment and Natural Resources na mahalaga ang pag-aayos ng pagpaplano sa pagpapatayo sa mga lungsod upang makatugon sa epekto ng tumitinding init ng panahon. Ayon kay Environment Secretary Antonio Yulo Loizaga, ang disenyo ng mga lungsod ay may malaking papel sa kakayahan ng mga ito na makapag-adjust at makapag-adapt sa umiinit na klima sa bansa. Binanggit pa ni Loizaga sa panayam ng DZRH na dapat isaalang-alang sa urban planning ang mga hakbang na makatutulong para mapagaan ang epekto ng climate change, lalo na ngayong ramdam ang matinding init.
rebuild our cities po ay napakahalaga dito sa kung paano tayo makikipag-cope sa pag-init po ng temperatura po natin. So we have to understand, the more concrete pavement that we have, the more congested our cities are, the more heat will be trapped. Binalaan din ang Department of Environment and Natural Resources na hindi madaling baligtarin ang epekto ng climate change. Kapanayan pa rin ang DCRH at ng radyo natin kay Environment Secretary Antonio Yulo Loizaga. Matagal bago maibsan ang warming trend ng mundo. Na ngayon niya ay lalo pang nararamdaman sa Pilipinas dahil nga sa matinding init. Paliwanag ni Secretary Loizaga, bahagi ito ng patuloy na epekto ng global warming na hindi agad-agad mariresolba kahit pa may mga hakbang na ginagawa para labanan ito. So, ang nangyari po, even if today we stop emitting yung tinatawag natin mga greenhouse gases po natin, hindi po marireverse ang temperature trend. Siguro hanggat mga 20, 40 or 50 pa po ma-feel natin na marireverse yung warming trend ng buong mundo. Kaya dapat ho talaga magtanim tayo ng puno. Ibalik ho natin ang sigla ng mga gubat. At para ho magtagumpayan, magtanim din ho tayo ng kawayan sa mga baselines. Magkaroon tayo ng buffer zone. Tagal na ho natin isinusulong yung pagtatanim ng kawayan. Kaya alam mo, kanang mga bingi yung kausap po natin eh. Siniguro naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat na ang supply ng tubig sa Kalakang, Maynila, maging sa mga karatig lalawigan kahit sa panahon ng tag-init. Ayon sa MWSS, nakapag-ipon na sila ng tubig kaya tiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply. Nasa 207.4 meters din ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mataas sa 13 meters sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabila nito, patuloy naman ang paalala ng MWSS sa publiko, magtipid, mag-ipon pa rin ng tubig dahil merong mga gagawing pagkukumpuni sa mga linya ng tubig ngayong panahon ng Semana Santa. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tuloy-tuloy naman ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Negros Island. Ayon sa PBOX, 3 ash emission na naman ang naitala sa bulkan nitong Lunes. Tumagal ito ng hanggang 4 na oras. Umabot naman ng 800 meters ang taas ng ibinugang abo ng Canlaon Volcano na napadpad sa Pakanluran, Hilagang Kanluran. Kasabay nito na itala rin ang 33 volcanic earthquakes, kabilang ang 5 tremors na tumagal ng 8 hanggang 23 minuto. Sinabi pa ng state seismologists, tuloy din ang degassing activity ng bulkan. Nananatili namang nasa alert level 3 ang Bulkang Canlaon, hudyat na mataas pa rin ang volcanic unrest at posible ang mapanganib na pagsabog. Muling binalaan ng PBOX ang publiko, bawal pa rin pumasok sa loob ng 6 na kilometrong danger zone sa paligid ng bulkan. Magandang umaga, Pilipinas! Pinasinaya naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa bayan ng Guagua, Pampanga ang bagong Provincial Dialysis Center. Naglalayong maghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga Kapampangan. Mahigit sa 90 million pesos ang inila ng PAGCOR sa pagbili ng 40 dialysis machine at isang CT scan unit na inaasahang magpapagaan sa kastusin ng mga pasyenteng Kapampangan na kailangan sumailalim sa regular na dialysis. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang pagbubukas ng pasilidad ay patunay ng malasakit ang pamahalaan sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga dumaranas na matinding karamdaman. Pinuri din ng opisyal ang mga health workers na nasa likod ng operasyon ng naturang pasilidad na tinawag niyang Nation's True Heroes dahil sa kanilang dedikasyon at malasakit sa kapwa. Sinabi pa ni Chairman Tenco, ang naturang proyekto ay tumutugon sa layunin ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa mga lugar na higit na nangangailangan. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, pangangampanya daw ni Bayani Agbayani sa mga eskinita sa Parola ikinatawa ng mga residente. Sino kaya ang kinakampanya ni Bayani? Alamin natin sa report ni Morley Alino. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz, rapa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagsisigawan, tuwang-tuwa ang mga kapitbahay namin sa Parola. Kaya pagbukas ko ng pintuan namin, nagulat ako. Ang nakita ko, ang nabungaran ko ay si Bayani Agbayani na nangangampanya sa Parola. Naku, inisa-isa niya ang maliliit na iskinita sa aming lugar na kung saan ang aming mga kapitbahay na nakahubad o hubad-barong kalalakihan ay isa-isa niyang sinuotan ng damit. Maging ang mga nanay tuwang-tuwa din kay Bayani Agbayani dahil sa totoo lang ay iilan lang talaga sa mga politician ang pumapasok dito sa lugar namin sa Parola dahil kalyihin ito at maliliit ang kalsada. Well, ayon kay Bayani, masaya daw siya sa kanyang ginagawa at babalikan daw niya ang Parola, manalo man siya o matalo, magpapasalamat siya sa lugar na kung saan ay nagpasaya ng gusto sa kanya. Dahil ayon nga kay Bayani ay laki din siyang mahirap, laki rin siya sa squatter, kaya nararamdaman niya ang damdamin ng mga taga-squatter. Yan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Alas 4:15 ang oras sa buong kapuluan. Oy, mga misis, ha? Si Mr. Ma, pag-uwi galing sa trabaho, amoy araw. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan na amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malansakit. Sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000. Mahiwagang tunog. Ang item na ginamit dyan, yung isa gawa sa bakal, may mga butas-butas, ginagamit sa construction. Yung pangalawang item naman, dating inimbento talaga para sa mga lalaki, pero mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang prinsipyo ng P6 pinupukpok. Naman, binigay na nga lahat. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, ha? Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Basta tandaan ho ninyo, ha? Isang beses lang. Ayan, wag ho kayong boboto ng sobra. Wag hong magpapadala ng sobra dahil hindi ho bibilangin ang ating sistema. Ayan. Maniwala ho kayo para itong yung ginagamit na technology ng COMELEC. Diba? Pag bumoto ka ng sobra sa 12, sa 12 senador, hindi ho bibilangin yan. Pero kung kontento na kayo sa Duterte, okay din naman. Paano kayo tatawagin ng ano? Kasi nabawasan na rin ang ano, di ba? Yung alyansa. Ilan na ba talaga sila ngayon? Hindi na daw 12. Andrew, hindi na 12. Nabawasan siya, sige. Basta sa party list, para tayong silang plaka dito, basta ang gagawin ho ninyo, dahil mahigit na 150 yan, para hindi na ho kayo mahirapan, unahin ho ninyo yung bandang likuran. Nandun yung mahabang listahan ng mga party list. Ayan, halimbawa, ang isi-shade ninyo, number 72, yung Angko Madrona. Pagka-shade nyo na sa Angko Madrona party list, number 72, huwag na kayong mag-shade ng iba para hindi humasayang ang inyong balota. Punta na ho kayo doon sa harap. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, balikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry naman ng laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test of chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Balik tayo sa mga balita. 18 makalipas po ang alas 4 ng umaga. Kinundina ni House Special Committee on Bezos Conversion Chairman Jay Kong Hoon si dating Agriculture Secretary Manny Piñol kaugnay ng pagbatikos nito sa Administrasyong Marcos dahil sa umano'y umabot sa 16.63 trillion pesos ang utang ng bansa. Tinawag ni Kong Hoon na brazen hypocrisy ang tangka ni Piñol na baluktutin ang katotohanan at ginamit pa ito sa kanyang paghahangad na makabalik sa politika. Sinabi ni Kong Hoon
let's set the record straight. Sa ilalim ng dati niyang boss, sumipa ang utang ng bansa at nadagdagan ng 7.2 trillion pesos sa nakalipas na 6 na taon. Ito niya higit na sa nagsamang total debt ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas mula kay Manuel Quezon hanggang kay Noynoy Aquino. Sa nakalipas na 89 years ay umabot lamang ng 6.6 trillion. Iginiit pa ng kongresista mali ang mga impormasyong ikinakalat ni Piñol sa isang campaign sortie nito sa lalawigan ng North Cotabato kung saan ito'y naghahangad na makalbalik bilang gobernador. Ayon kay Kong Ho, ang pagtatangka ni Piñol na gamitin ang isyu ng utang panlabas sa bansa laban sa kasalukuyang administrasyon ay katawa-tawa, lalo pat may mga isyu namang kinakaharap din siya noong siya'y nasa gobyerno. Uy, kung naman Congressman Kunhuno, ano ba ninyo, napakalinis na tao niya si Secretary Piñol. Mabuting mamamayan po yan. Opo. Tanungin niyo sa kanya yung kanyang pinatay yung planta ho ng gulong ng mga sasakyan para umunlad ang mga rubber industry dyan ho sa North Cotabato. Di ba? Yun ho, dapat yun ang kinukumusta niya ho sa kanya. O sa mga taga North Cotabato, kumustahin ho ninyo, nasan ba yung pabrika na yun, factory na yun ng gulong? Bakit ba? After, wala pa, hindi nga yata nag-operate eh. Di ba? Niwala yata isang buwan, sarado na agad eh. May nga agad sa mga katuranta na sa Kinapawan. Maganda umaga, Pilipinas! Butig-butig pa more. Ayan Kaya, kayo naman, oo. Ito talaga si Congressman Conman. Samantala, pinagsusumite naman ang paliwanag ng Commission on Elections o COMELEC ang isang kandidato ng pagkalkalde ng Pasay City dahil sa munoy racist na pahayag. Hiniling ng COMELEC Task Force SAFE kay mayoral candidate Rita Wawi Manguera magpaliwanag kaugnay ng kanyang naging pahayag laban sa mga foreign students sa isang campaign sortie. Tinukoy kasi ng task force ang manoy pagsasabi ni Manguera sa mga banyagang interns ng Pasay City General Hospital bilang mga Bombay at sinabing dapat tanggalin ang mga ito para wala na raw mga amoy sibuyas sa ospital. Hala? Lupit ano? Ayon sa COMELEC, maaaring lumabag si Manguera sa Resolution number 1116 o Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines para naman sa 2025 elections. Sinabi ba talaga niya? Pakinggan nga natin. Tanggalin na natin ang Bombay para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay. Pakiulit nga. Para namang hindi niya sinabi. O ulitin nga na. RSTV pakiulit nga. No, ha? Para namang wala naman yata. Tanggalin na natin ang Bombay para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay. Meron nga. Kala ko lang wala. Inalmahan ng Pasay City General Hospital ang kontrobersyal na pahayag ni Pasay City Mayoral candidate Wawi Manguera tungkol sa mga Bombay. Inulan ng batikos ang sinabi ni Manguera na sa kanyang kampanya na niya dapat tanggalin ang mga Bombay para wala ng amoy sibuyas sa Pasay. Sa inisyong pahayag ng naturang ospital, kinukundana nito ang anumang uri ng pamamahiya o pang-iinsulto sa kanilang mga staff, lokal man o banyaga. Nagpahayag din ito ng mariing pagkontra sa mga diskriminasyon sa anumang lahi, kasarian o relihiyon. Una rito nagpalabas naman ng show cause order ang COMELEC laban kay Manguera dahil sa mga sinabi nito para makapagpaliwanag din siya sa tilang pang-iinsulto sa mga Bombay sa Pasay. Ako, baka magalit sa iyo yung India. Baka magalit sa iyo ang India. Ano, ha? Ayan, ha? Kaya naku, kaya kinakailangan itong mga kandidato. Ano, ha? Dapat siguro mag-ingat kayo ng husto sa mga pinagsasasabi ninyo ngayong panahon ho ng kampanya. Iba na ho ngayon eh. Ang dami na hong mga makabagong technology na po pwedeng magamit para ma-record, ma-document yung inyo pong mga pinagsasasabi. Yan, ha? Mahirap po yan dahil baka mamaya kung ano-ano, akala nyo kayo-kayo lang, hindi nyo alam, hindi nyo naman pala kakampi lahat. Ayan, ha? Parang dito naman sa Quezon City. Sa Quezon City naman, ganda ng banat ni Congressman Franz Bomaren. Ano, ha? Ang sabi niya, magkano yung binigay?
3.5 billion. Pakinggan nga natin. Pakinggan natin yung, ito naman, kwento niya hindi naman hugaling to sa atin Ayan, pakinggan natin yung mga binibida ni Congressman Franz Bumaren ng Quezon City. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Tayo po dito sa history ng District 3, gumawa po tayo ng record. Sa span of 3 years ko, ang napa-approve ko pong budget, never, kahit i-combine lahat ng naupong kongresista dito, never na nangyari sa kanila. Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS, 5.8 billion. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Ba, parang pera nila, no? Holy Wednesday. At least masaya Holy Wednesday natin, di ba? Ay, Diyos may 3.5 billion. Parang hindi ho namin ramdam sa Quezon City, saan kaya napunta yun? Kaninong kamay kaya napunta yun? At kaninong bulsa ho kaya pumasok? Teka nga, pakilabas nga uli yung isang project doon na ni-launch. Ayan, ganda, di ba? Ni-launch yan 3 years ago. Ayan, puro poste. Ibinagmamalaki ni Congressman Franz Bumaren. Legacy project niya daw. Yan ho sa Quezon City. Ayan, After 3 years, eto na ho yung project. Bakit tinanggal ho yung mga bakal? Hindi ho natuloy yung project. Bakit ho? Alahong building permit kasi obstruction pala ito. Quezon City ho yan. Congratulations. Maganda umaga, Ay, Pilipinas! sus, may ginoong buhay ito. Total, nandito na lang din ho tayo sa usaping ito. Kumusta naman ang Caloocan? Caloocan, ha? May survey sa Caloocan. Maganda rin yung resulta ng survey. Sa Caloocan po naman, ito ho ang resulta ng survey. Lamang na lamang si Sunny Trillanes, kina Villanueva, Cañete, Malunes at undecided. Mas mataas pa yung undecided doon sa ibang mga kumakandidato. Ayan, 10. 10%. Hindi. Tumaas naman pala. From 10 naging 14. Oo. Tapos nabawasan si Along Malapitan from 85 naging 82. Ang bawasan, ha? O konti na lang hahabulin pagka nagkataon. 82 versus 14. Yan. Naglalaban ho dyan sa pagka-alkalde si Along Malapitan. Sa pinakahuling survey ay meron pong 82. Si Trillanes na pinakamahigpit niyang karibal ay 14. Ayun, oo. Iba daw po, hayaan na muna natin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, congratulate din. Ito, seryoso na po ito, ha? Sa, sa San Juan City, Sa San Juan ho naman, ayan, maganda din yung kanilang mga banat, libreng, sabi ni Mayor Zamora, ngayon, meron naglibreng sapatos para sa K-12 public schools at mga daycare center students. Ayan, dati wala. Libreng school uniform sa K-12 students and daycare centers. Dati wala. Libreng fiber optic internet para sa mga public school classroom ng K-12. Dati wala. Libreng fiber optic internet sa bahay ng mga K-12 public school students na nakatira sa San Juan. Dati, wala. Ayun. At least kino-compare lang kung ano yung dati at kung ano na yung ngayong meron. Di ba? Hindi naninira. Itong factual lang naman sinasabi. Kung ano yung dating meron, o dati wala at ngayon meron na. Ayan. Libreng 55-inch smart TV sa mga public school classroom. K-12. Dati, wala. Libreng tablets para sa mga K-12 public school students. Dati, wala. Libreng emergency go bags para sa K-12 public students and public school students. Dati, wala. Ayan. Ilan lamang yan, yung mga programang yan para sa mga estudyante at mga mag-aaral dyan po sa San Juan. At least yun factual. Dati, wala.
Oo. Pero hindi niya ibinida na binigyan sila ng 3.5 billion ng na pondo galing sa pamahalaan na para bang pera nila yun. Magandang umaga, Pilipinas! 22 minutos na makalipas ang 29 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. 22-year-old na rider nasa uwi ng sumalpok sa nakaparadang fire truck sa Samal, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nasawi agad ang isang rider matapos sumalpok ito sa nakaparad ng fire truck alas 2:20 na madaling araw sa sitio Malaking Bato, Barangay Babatang, Abukay, Bataan. Kinilala ng Samal PNP ang biktima na si Lee Regan Soleta Calario, 22 anyos, residente sa nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon ng Samal Municipal Police Station, habang binabagtas ng biktima ang patungong barangay Gugo, Samal, nasakay ito ng kanyang Mio 125 single motor, ay aksidente niyang nabangga ang nakaparadang fire truck ng Samal sa kanang bahagi ng karsada dahilan upang magtabo ito ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Agad na isinugod si Soleta sa Orani District Hospital, ngunit idideklarang dead on arrival ng sumuring attending physician. Ayon sa saksi, hindi umano ito napansin ng biktima dahilan upang ito ay sumalpok sa nakaparadang fire truck. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30, baka ho kayo may mga importanteng lakad ngayong araw nito. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH bukla sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 31 makalipas ang alas 4, nag-viral na bus na napakabilis ang takbo sa La Union, hinuli ng LTO. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos Yakbasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Kahapon matagumpay na naaresto ng Regional Law Enforcement Services o ARLES team at LTO Region 1 sa pangungunan ni Regional Director Glorioso Daniel Martinez ang bus driver na nag-viral sa social media dahil sa napakabilis na patakbo nito sa rutang Baknutan to Balawan, La Union na sa normal na biyahe tinatakbo ito ng 15 minuto. Subalit sa nag-viral na bus, kinuha lamang ng 5 minuto kaya naman nagpanik ang mga pasahero at marami ang nagmamakawa na sa tsuper na ihinto na at bababa na lamang sila, ngunit hindi sila pinansin ng driver na kinilalang si Louie Burgos. Matapos makarating sa tanggapan ni Mr. Martinez, agad silang kumilos at bilang bahagyan niya ng Oplan the Best o Drive Better to Enjoy Safe Travel sa ilalim ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2025, agad ay inimpound ang naturang sasakyan at inaresto ang driver. Ayon pa kay Martinez, ang operasyon ay nasa katuparan sa pagkipagtulungan ng LTO Parbi Region 1 Director Crystal Romero, PNP La Union headed by Provincial Director Police Colonel Fred Olsano at San Fernando Public Safety Chief Retired Police Captain Augusto Gakayan. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Legazpi. Mayor Pido Garbin ng Legazpi, good morning. Maring kinontinada Malacanang ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, tiniyak ng pamahalaan ang agarang aksyon sa pagresolba sa mga kaso, kabilang ang investigasyon at tulong ng mga apektadong mga estudyante. Bumupwesto na rin na niya ang Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong paaralan, habang kinakausap na rin ang Department of Education ng mga principal para alamin ang buong detalye ng mga insidente. Karoon na rin po ng pag-iimbestiga rito
Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Kinausap na po ang principal po dito at ang SDO. So hinihintay na lang po natin ang ibang mga detalye po at ginawa na po talaga agad ng agarang aksyon ito ng pamahalaan sa pamamagitan din po ng direktiba ng ating Pangulo. Salamat po, Attorney Castro. Nanawagan naman si Senator Bongo sa publiko na magdasal, magpasalamat, humingi sa Diyos na lakas na loob para malabanan ang mga dumarating pang pagsubok sa buhay. Gamitin natin pagkakataon ng Holy Week. Ayon ni Senator Go sa lahat, stay safe sa biyahe, stay healthy, habang nasa bakasyon sa harap ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa Senador, ito ang panahon na nakapagre-recharge ang ating katawan mula sa araw-araw na stretch. Higit sa lahat, ayon kay Senator Bongo, ito ang panahon para ipanumbalik ang spiritual well-being sa pamamagitan ng pagdarasal, paghingi ng lakas at pasasalamat sa mga biyaya ng buhay. Ilang linggo naman bago ang 2025 elections, nananatiling nagsosolo sa number 1 spot sa lahat ng mga survey si Senator Go. Sipag, pagmamalasakit, at more serbisyo po ang pwede kong i-alay sa inyo. Gawin mo lang yung tama. Unahin mo ang interes ng bayan, interes ng bawat Pilipino. Hindi ka magkakamali dyan. At tatandaan ko yan parati sa aking pagsiservisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Nagpaalala naman si Senator Ramon Revilla Jr. hinggil sa pagunita ng Semana Santa kasabay ng babala sa ating mga kababayan na mag-ingat nga sa mga maaring aberya na karaniwang nagaganap pag ganitong panahon. Una ng pinaalalahanan ng Batikang Lingkod Bayan ng mga kababayan natin na nais na mag-out of town para magbakasyon. Ganyan din ang ating mga kapatid na Katolika para sa pangingilin sa loob ng linggong ito. Ayon sa datos ng Philippine National Police, kadalasang nagkakaroon ng matinding vehicular accident sa panahon ng Semana Santa dahil sa dami ng mga naglalakbay. Kaya ayon kay Senator Bong Revilla, sa mga kababayan nating hindi mapigilang bumiyahe, paghandaang mabuti ang gagawing paglalakbay. Una-una, dapat tiyaking nasa kondisyon ng kalagayan ng mga sasakyan at maging maingat sa pagmamaneho. Dapat yung magna-drive, okay din upang masiguro na hindi magkakaroon ng aberya sa lansangan. Magbaon din daw po ng sapat na tubig, sapat na pagkain at gamot upang hindi na maghagilap pa sa panahon ng pangangailangan. Sarado po ang mga butika sa Biyernes Santo. Idinagdag pa ni Senator Bongo na mismong Huwebes Santo ay mas dumadami pa mga bumibiyahe, kaya mas kailangan ng dobleng pag-iingat, hindi lamang sa biyahe kundi sa labis na init na posibleng magdulot naman ng heat stroke. Kaya o nga naman, lalong-lalo na yung pero ngayon half day kaya inaasahan natin lalong magdadagsaan ngayong araw na ito ang mga biyahero patungo po sa iba't ibang panig ng kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sabi ho ng Malay local government bawal ang party-party sa Boracay sa Biyernes Santo. Ayan Biyernes Santo lang naman. Pwede naman kayo ng Huwebes Santo at saka ng Sabado de Gloria. At syempre pwede din sa Linggo ng Pagkabuhay. Tinawag naman ni Senator Amy Marcos sa sarili niya bilang collateral damage sa gitna ng ilang puna sa iginulong niyang investigasyon sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Mayor Digong Duterte. Sa isang panayam, binigyan din ng presidential sister na hindi political stunt ang inatupag niya dahil nawalan nga siya ng oras sa paggangampanya para lamang talupan ang katotohanan sa pagtangay kay Mayor Digong sa The Hague, Netherlands. Hindi lang talaga niya matanggap na basta na lamang isusurrender ng gobyerno ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan na wala namang jurisdiksyon sa Pilipinas. Nanindigan din si Senator Amy na mali ay mali at dapat tutulan ang mga paglabag sa karapatang pantao kaya titinuon niyang atensyon sa investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi pa ni Senator Amy gusto lamang din niyang pakalmahin ang nasa mahigit 1,000 OFW na nakakulong din sa iba't ibang bansa at ipakita sa mga ito sa pamamagitan ng pagdinig ng Senado na may mahihingan pa rin sila ng saklolo ng mga opisyal ng gobyerno. Paliwanag pa ni Senator Amy, nangangamba ang mga ito na wala nang aasahang tulong at proteksyon mula sa pamahalaan dahil mismong ang dating panguluan nila na nasa sariling bayan ipinadampot at ipinakulong sa mga dayuhan. Itong pulis naman ng na sinasabing POI o Persons of Interest
Sa pamamaril kay Kerwin Espinosa, sinampahan ng kaso sa Leyte Provincial Prosecutor's Office dahil sa illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. 7 police personnel na person of interest sa pamaril kay Alvera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa, formal na sinampahan ng kaso sa Leyte Provincial Prosecutor's Office ng illegal possession of firearms at paglabag ng Comelec Gun Ban. Ito ang sinabi ni Police Colonel Dionisio Apas Jr., Provincial Director ng Leyte Police Provincial Office sa isang panayam. Sila ang person of interest sa pamaril sa barangay Tinagan, Alvera, Leyte noong nakarang araw na kasama na nabaril ang Vice Mayoralty candidate at isang minor de edad. Positibo sa gunpowder ang 14 na mga mataas na uri ng baril na kapiska ng Alvera PNP sa crime scene, subalit negatibo sa gunpowder ang 7 police personnel ng Ormoc City na nasa restrictive custody na ngayon ng Police Regional Office 8 sa bayan ng Palolite. Pinakabatas na ranggo ang City Director ng Ormoc City Police na si Police Colonel Dante Arisa at ang kanyang deputy si Police Lieutenant Colonel Leonidas Sidjonko at 5 pang mga police personnel ng Ormoc City Police Office. 80 metro ang layo ang suspect na bumaril sa mga biktima at ang mga person of interest ay may ilang metro ang layo sa crime scene. Ang sabi ng 7 police personnel, nagsisilbi sila ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Alvera Leyte, subalit walang koordinasyon sa Alvera Leyte PNP kaya sila hinuli at hindi pa nagpaka-uniforme. Ang kasong frustrated murder naman hindi pa naisampa dahil nangangalap pa ng mga ebidensya ang mga kapulisan. Dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo hoy pabalik na ng Pilipinas sa mga kababayan nating bumibiyahe ngayon, pabalik na ng Pilipinas. Kung magpapasalubong ho kayo, wag na sanang imported na tsokolate ha. Meron po tayong locally produced na tangerine chocolate. Gawang lokal but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. At sabi nga po ni Dr. Halintan, ating tangkilikin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga ni Dr. Halintan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mag-text lang po kayo, tumawag sa 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. O dili kaya mag-message po kayo sa Tangerine o tingnan ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Yan po naman yung kanilang website. Nandyan din ho yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede po ninyong orderin na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi po ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4, nagbabala isang grupo ng mga mangingisda na niya'y magkakaroon ng manipulasyon sa presyo ng isda ngayong Holy Week. Ayon kay Romel Arambulo, Vice Chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakayan ng Pilipinas o Pamalakaya. Bagamat mataas ang presyo ng isda sa merkado, hindi niya nangangahulugang mataas din ang kuha ng mga produktong isda. Paliwanag ni Arambulo, ito ay dahil sa nananatiling mga pribadong trader lamang ang may control sa farm gate at retail price ng mga produktong nakakarating sa mga pamilihan. Inihalimbawa ni Arambulo ang presyo ngayon ng blue crabs na ibinebenta sa halagang 300 hanggang 400 pesos per kilo sa palengke. Pero binibilib lang pala ito sa mga mangingisda sa Manila Bay sa halagang 100 hanggang 140 pesos per kilo. Sa ganito anyang sistema, parehong talo ang mangingisda at ang mga ordinaryong consumer. Apila ng grupo sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas mainam kung bumili na lamang ang gobyerno sa mga agri-fishery products ng direkta sa mga lokal na mga producer na ayon naman sa farm gate prices. Nang sa gayon, hindi yun napagsasamantalahan ang mga kawawang mamimili. Naibag na bigat sa mga kababayan natin dyan sa Lawag, Ilocos, Bakia. Malapit nang ideklara ang kauna-unahang santo ng millennial generation, si Blessed Carlo Acutis. Isang British-born Italian boy na bumuo ng website para sa kanyang parish at iba pang simbahan. Sa ulat ng Reuters, ngayong buwan nakatakdang iproklama bilang santo.
si Acutis, tulad ni na Mother Teresa at Francis of Assisi. Matatandang dalawang himala ang nakumpirma na ng simbahang Katolika sa pamamagitan ni Acutis na kailangan para ideklarang santo o makanonize. Si Acutis ay pumanaw sa edad na 15 lamang dahil sa sakit na leukemia noong 2006. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis sprain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ho ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis sprain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan na-activate po yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya naman, habang tayo po ay natutulog, dahil gumagana pa yung PDC na tinatawag na commander ng ating immune system, itinataboy nito yung mga toxin sa ating katawan at lalong lumalakas ang ating immunity. Nalalabanan po nito ang pagod, puyat at stress dahil nakakatulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Kung meron pa ho ay mga concerns tungkol po sa postbiotic o sa ultabayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Any question under the sun, lalong-lalo ngayong panahon ng tag-init po, pwede ho ninyong i-text sa mga medical doctors, sa mga medical specialists na kasama na nag-iintay po dyan ho sa, dyan ho sa inyong doon sa binanggit nating text line. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed at Curamed, yan din sa South Star Drug. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Inendorso ni na Senator Juan Miguel Migsubiri at Senator Joseph Victor J.B. Ejercito si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa kanyang muling pagtakbo bilang senador ngayong 2025 senatorial elections. Ayon kay Subiri, mabait, matulungin at action man si de la Rosa. Para naman kay JB, kay Senator JB, wala nung naging chief of PNP si de la Rosa at ngayon namang siya ay nasa Senado, naging katuwang niya ito para mapaganda ang mga kagamitan ng PNP. Ramdam pa rin ni Senator Bongo ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga residente ng Misamis Oriental tulad ng naranasan noong 2019 senatorial elections kung siya ay naging number 1 sa lalawigan. Lubong si Senator Go ng napakalaking motorcade at rally kasabay ng pag-endorso sa buong Duterte senatorial slate na kilala bilang Duterten, habang isinusulong naman ang serbisyong medikal para sa mga mahirap at na mga pamilyang Pilipino. Buo ang loob ng Duterte ay paglaban ang ikabubuti ng Mindanao tulad na lamang ng ginawa noon ni dating Pangulong Digong Duterte. Patuloy naman na nananawagan si Senator Bongo para sa kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Tinayag ni Mr. Malasakit na walang pili ang kanyang pagsaserbisyo dahil hangad niyang mailapit sa ang serbisyo ng pamahalaan, lalo ng serbisyo medikal sa mahihirap na Pilipino. Umaarangkada ang mga kandidato ni dating Pangulong Digong sa mga nakuhang suporta ng publiko batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Ito ay mula Enero hanggang Marso ng 2025. Ang consistent upward trajectory ng tinaguriang Duterte 10 ay sumasalamin sa matatag na lakas ng kanilang political coalition bago ang 2025 midterm elections. Si Senator Bongo ay nananatiling nangunguna sa mga kandidato mula sa 50.4% noong Enero, tumaas pa ito ng 58.1% nitong Pebrero at sumipa na sa 61.9% nitong Marso. Nagpakita din ng pagtaas si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay merong 48.7%. Si dating Congressman Dante Marcoleta from 12.5% hanggang 16% noong Pebrero, nitong Marso tumalon sa 28.3%. Nag-post din ng 15.8 jump
si Attorney Jimmy Bondoc mula 4.6% noong January, umakyat ito ng 20.4% nitong nakalipas na buwan. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz nga muna tayo, umiinit na naman ang usapin tungkol po sa politika. Tambalang Alden Richards at Catherine Bernardo muli na namang magsasama sa isang drama series sa GMA. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami pa rin ang umaasang magsasama uli sina Alden Richards at Catherine Bernardo pagkatapos mag-hits sa box office ang pelikula nilang Hello, Love Again. Ang usap-usapan ay magsasama raw sila sa isang drama series na ipalalabas sa GMA7. Pang primetime ito syempre at panibagong collaboration na naman ito ng GMA7 at ABS-CBN Studio. Ayon sa napagtanungan namin, balak daw nilang i-remake uli ang Marimar na siyang nagpasikat kay Marian Rivera. Pero nung nakipag-usap daw ang GMA sa Mexican production para sa franchise ng Marimar, ay nag-pressure raw ito ng napakamahal. Luma na rin naman itong Marimar at ilang beses nang pinapalabas. Kaya pinag-iisipan pa ng GMA at ABS-CBN kung itutuloy pa ba niya. Pero ayon sa aming reliable source ay nagbago raw ang isip ng Mexican production nito at pumayag na raw sila sa tawad ng GMA7. Pero wala pa kaming balita kung kakagatin na ba nila at itutuloy na ang malaking proyektong ito. Siyempre, pag-uusapan pa yan sa ABS-CBN dahil A-list na artista nila ang magiging bida rito. Pero umaasa pa rin ang mga supporters ng dalawa, lalo na ang mga Kathleen Solid fans na magkasama muli or magsasama muli sina Catherine at Alden. Sa ngayon kasi ay tila malabo pang magkatrabaho naman sina Catherine at Daniel Padilla. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Basta si Ray Taladro, Guy and P pa rin ang gusto niyang tandem. At saka Bot and B. Diyos ko, panahon pa ng hapon yun. Ikaw talaga, Rayo. Ilalabas ngayon ng Manila Broadcasting Company ang resulta ng 3 nationwide pre-election survey. Isinagawa nitong Abril 12 hanggang 13. Halos isang buwan bago ang May 12 elections. Ito ilalabas mamaya sa programang Damdaming Bayan ni na Mayor Deo Macalma at Sister L. Kaya't abangan ho natin kung sino mga tumatakbong senador ang pasok sa winning circle. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 4 na bus company dahil sa manoy illegal na operasyon ng terminal sa Pasay sa may kahabaan ng EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nadiskubreng illegal palang operasyon ng terminal sa isinagawang surprise inspection kasama si LTFRB Chair Chopilo Guadis III. Hindi pa naman niya ito ipasasara para hindi maabala ang mga pasahero may tiket na pauwi ng probinsya habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Samantala, kinumpirma din ni Secretary Dizon na isang shipping line rin ang ipatatawag ng Marina dahil naman sa umano'y overloading. Order ang Marina against Montenegro shipping line dun sa hotel ng Batangas ko. So, sinasabi ka natin na sana siseryosohin tayo itong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi natin, orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. So, hindi po tayo nagbibiro dito kung sinasabi natin tayo'y magpapagawa ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. 52 makalipas ang alas 4 ng umaga, DPWH Cordillera pinayuhan naman ang motorista na mag-ingat sa kanilang paglalakbay ngayong Semana Santa. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Pinaalalahanan ni DPWH Cordillera Regional Director Kadafi Tanggol ang mga motorista na isaalang-alang lahat ng safety precautions sa kanilang pagtahak sa mga kalsada sa Cordillera Region.
Sinabi ni Director Tanggol, sa inaasang pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa paggunita ng Semana Santa 2025, pinahon niya ang mga biyahero, partikular ang mga driver, na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho para matiyak ang kaligtasan ng kanilang pasahero. Kakaibaan niya ang kondisyon ng mga kalsada sa Cordillera na matatagpuan sa mga matatarik na bundok na nagdudulot ng komplikasyon sa mga driver na hindi sanay sa matatarik na kalsada. Kaugnay nito, muling inilunsad ng DPWH car ang alay sa manlalakbay para alalayan ng mga motorista na magtutungo sa iba't ibang panig ng Cordillera ngayong Semana Santa. Bawat district offices ng DPWH sa rehiyon ay magtatalaga ng kanilang mga maintenance personnel sa mga strategic areas para tulungan ang mga motorista na makararanas ng aberya sa kanilang paglalakbay ngayong Semana Santa. Ito si RS41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just take Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni PDP Laban Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc na prinsipyo ang nawala sa gobyerno ngayon, pero prinsipyo pa rin ang magbabalik sa bansa sa tamang landas. Isang abogado sa bumubuo ng Duterte o ang 10 senatorial candidate na dumaan sa mahirap na proseso at patas na tuntunin, nagsusulong sa mahusay na advokasya at pamana ng dating Pangulong Digong Duterte. Nananawagan siya sa sambayan ng Pilipino na suportahan ang tinatawag niyang Perfect 10, na pawang may prinsipyo kasabay ng babalalaban sa mga pagkalito sa mga hindi opisyal na pag-endurso ng ibang kandidato. Paliwanag ni Atty. Bondoc na dumaan sa proseso ang partido sa pagkakaroon ng official endorsement at totoong pinaboboto sa taong bayan ng mga leader nito, habang hindi naman opisyal ang pag-endurso ay posibleng dahilan ng political accommodation o kaya honest personal preference at political contingency. Umapila siya sa mga Pilipino na huwag mag-away-away. Huwag ding mabilis na matinag sa binibigay nilang tiwala sa mga politikong matagal nang minahal at itinaguyod. Pero pinapaunawa niya sa mga ito na ibang tao na ang nag-iendurso ng ibang kandidato dahil masalimuot na talaga niya ngayon ang politika at hindi na black and white ang sagot sa ibang katanungan. PPOC meeting ipatatawag ng nakaupong gobernador ng Maguindanao del Norte. Naglalayon nitong wag nang masundan ang mga election-related violence. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makotak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nakatakdang magpapatawag ng Provincial Peace and Order Council meeting ang pamunuan ng probinsya ng Maguindanao del Norte sa pamumuno ni Governor Dato Sharifuddin Tocao P. Mastura CPA. Ito'y sa layuning madiscuss sa security sector ang mga ilalatag na programang pangseguridad ng provincial government bilang paghahanda para sa nalalapit na halalan. Sa panayam ng DZRH kay Maguindanao del Norte, full-pledged Governor Dato Sharifuddin Mastura CPA, sa ilalim ng kanyang pamumuno, pagsisikapan niyo manong move forward ang imahe ng Maguindanao del Norte na hindi naka-attach ang imahe nito sa anumang uri ng karahasan. Sa ipapatawag niyang PPOC meeting, sisikapin ng gobernador na ma-reach out ang men in uniform na maipatupad at magiging epektibo sa pagsugpo ng kriminalidad at ayaw niya na umanong maulit pa ang anumang uri ng karahasan na mariin niyang kinukundina sa pinakamataas na antas. At sa halip ay sisikapin niyo manong makilala ang Maguindanao del Norte bilang tourist at economic hub destination. Malayo natin yung mga ganito na mga pangyayari. Pinaka-recent na siguro yung shooting sa Dato Uding. I think mas nauna yung dalawang abogado, ito na sila ng Comelec. We totally condemn these kinds of violence. Ayaw natin na magkaroon ng ganito, ayaw natin mahulit yung mga ganito sa ibang mga munisipyo, sa ating lalawigan. That is why we are reaching out to our men in uniform, to our security sector, para mas maging stricto pa yung ating pag-secure sa ating mga kababayan. At the same time, gusto natin na mag-move forward ang Maguindanao del Norte at maiwan na yung image na parang naka-attach sa violence because of previous na ng mga nangyari. We are a new province. We want a very bright image, a very good people. Ayaw natin yung
Hangad naman ni Governor Sharifuddin Mastura na mas lalo pang palalakasin ng Philippine National Police at ang Armed Forces ang kampanya laban sa loose firearms sa probinsya ng Maguindanao del Norte at maging sa mga karatig lugar sa BARM region. Sa almost a month na panunungkulan ni Governor Sharifuddin Tukaw Mastura CPA, abala ito sa pag-iikot sa mga bayang nasasakupan upang iparamdam sa tri-people na lahat ay mahalaga bilang mamamayan ng Maguindanao del Norte Province. Magugunitang inappoint bilang regular governor na Maguindanao del Norte si Datu Sharifuddin Tukaw Mastura CPA matapos na itinalaga ng Malacanang bilang BARM Interim Chief Minister si Abdul Rauf Makakwa, habang nananatili naman bilang appointed Provincial Vice Governor si Tong Abbas. Mula sa Central Mindanao, Cotabato City, Bangsamoro Region, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran John. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkilala ng Google Maps na ang Pilipinas ay nasa jurisdiksyon o ang may jurisdiksyon sa West Philippine Sea. At patunay umano ng lumalawak na pandidigang suporta sa posisyon ito sa gitna ng agresibong aksyon ng China. Ayon kay Speaker Romualdez, ang hakbang na ito ay isang malaking suporta sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas sa usapin, alinsunod naman sa arbitral ruling noong 2016 na kinikilala ang legal na karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kaya sa Google Maps makikita natin na ang West Philippine Sea ay talagang nasa territorial area ng Pilipinas. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang pagkilalang ito ay hindi lamang teknikal o cartographical na pagwawasto, kundi isang makasaysayang tagumpay sa larangan ng geopolitics. Sinabi ni Speaker Romualdez na ito'y sumasalamin sa damdamin ng milyon-milyong Pilipino na matatag na ipinaglalaban ang soberenya at dangal ng bansa. Kinilala ni Speaker ang demokratikong pagsusumikap ng bansa at binigyan din ng mapayapang pagigiit sa karapatan sa pamamagitan ng pandigdigang batas ay patuloy na magbubunga ng positibong resulta. Sinabi ni Speaker Romualdez, ipinapakita nito sa mata ng mundo. May saysay at bigat ang ating paninindigan, isang paninindigang nakaugat sa batas, katarungan at pandaigdigang kaayusan. Palalakasin naman ang Angkomadrona Party List ang maternal healthcare system sa bansa at ang mga kumadronang madalas na napag-iiwanan lalong-lalo na sa mga unserved at mga malalayong lugar. Binigyan din ni Attorney Piona Itona ng Kumadrona Party List. Magsisilbi silang malakas na boses ng mga kumadrona, ng mga midwife, ng mga ina at mga maternal health workers sa Kamara. Sinabi niya na sa bagong report na nilabas ng World Health Organization, nagsasabi na 92% ng kabuuang maternal death ay nangyari sa mga low at lower middle income countries noong 2023. Nasa 260,000 naman na kababaihan ang nasawi habang at matapos silang magbuntis at mga anak sa nabanggit lamang na mga taon. Kaya nakaya naman sana mapigilan o maiwasan. Ayon kay Attorney ito na panahon na para mag-invest ang pamahalaan sa maternal health infrastructure gaya ng pagsigurong sapat ang essential medical supplies, diagnostic tools at emergency transport services sa mga rural birthing center at mga barangay health center. Upang masiguro ligtas, skilled at compassionate ang maternal care, kailangan rin niyang itaas ang sweldo at benepisyo ng mga kumadrona. Panukalang prioridad na ipapasa nila sakaling makakuha ng upuan sa Kongreso. Ang Kumadrona Party List ay number 72 sa inyong mga balota. Magandang umaga, Pilipinas! At para naman sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, nandyan pa rin ho yung inaalok sa atin na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang GIBSA. Yan po yung mga proyekto ng West Chester Realty, yan na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipagdayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang mga amenities katulad po ng eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. At napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto makalipas ang alas 5 na umaga, kasama na natin si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chanel, mukhang mainit talagang panahon ngayon, ano?
Good morning, Ma'am Chanel. Good morning po, Sir Angel. Good morning din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, sa ngayon, wala pa rin naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po natin yung pag-iral ng easterly dito sa buong bansa po natin. Ito po yung mainit at malinsangan na hangin na nagigaling sa dagat Pasipiko at ito rin po yung magdadala po sa atin ng mainit na tanghali hanggang hapon na kung may mga pag-ulan man, ito yung panandalian lamang, lalo na po ito sa hapon at sa gabi. Samantala, ito po yung mararanasan po natin throughout our Holy Week. Ay naasahan po natin yung Holy Week po natin magiging mainit po talaga. Samantala, para naman sa ating heat index, inaasahan po natin ngayong araw dito sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas po natin na itala so far po ay 50 degrees Celsius. Dito po ito sa Los Baños, Laguna kahapon po. At possible din pa rin ngayong araw ang 50 degrees Celsius dito pa rin sa Los Baños. Ito po ay danger level po. So iba yung pag-iingat lang din po para sa mga kababayan po natin. Lalo na po marami din po lugar ang na-under po ng danger level at may mga aktibidad po nitong Holy Week po natin. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, ano yung pula na nakikita natin sa may bandang Mindanao? Ito po, humpol po ng kaulapan po ito. Ito po ay hindi naman po magtatagal. Ito po yung mga localized thunderstorm. Ang linis ng Kalawakan, no? Yes po. Wala man lang ka-clouds. Opo, kaya mainit talaga po nararanasan. Kaya bandang hapon, kinakailangan yung ating mga kababayan ay bandang alas 10 hanggang alas 4, wag na munang mag-swimming, ha? Yes. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Po. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. At kung kayo po ay lalakad simula ngayong araw to, bibiyahe, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, magbaon ng family alcohol. May dalawang formulation yung family alcohol na pwede nyo pipilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:06 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ay, balik na ho tayo sa mga balita. 44 na immigration counters ng NAIA Terminal 3 binuksan para sa maginhawa at mabilis na biyahe ngayong Semana Santa. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Iniulat ng Malacanang na bukas na ang lahat ng 44 na immigration counters sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero ngayong mahal na araw. Layunin ng pagbubukas ng lahat ng counters na mapabilis ang proseso ng immigration at maiwasan ang mahabang pila, lalo na sa panahong dagsa ang mga biyahero. Sabi ni Castro, agad na ipatupad ang naturang hakbang dahil sa maayos na koordinasyon ng Bureau of Immigration, Manila International Airport Authority, National Migration Information Center at Department of Transportation. Dahil dito, wala na umanong pila sa immigration counters kahit sa rush hour, kaya inaasahang magiging mas epesyente at magaan ang biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa at tuwing holiday season. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. Pinapaalala ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee. Sagot pa rin ang PhilHealth ang gastusin sa ospital ng mga tatamaan ng heat stroke ngayong panahon ng tag-init. Ginawa ni Lee ang mensahe sa harap na naman ang pinangangambahang pagtaas ng kaso ng iba pang heat-related illnesses. Tinukoy na mababatas ang mga PhilHealth member na magpapa-ospital dahil sa heat stroke ay saklaw ng benefit package na nagkakahalaga ng 12,675 pesos.
Binigyan din pa ni Congressman Lee na bagamat hindi kalakihan ang nabanggit na halaga, importante sulitin ng mga miyembro ng PhilHealth ang naturang benepisyo. Samantala, kung ngayon gagawin ang halalan, nasa number 88 ang Agri-Party List sa mga isa sa mga siguradong makakakuha ng upuan sa susunod na Kongreso. Ito ay batay naman sa March survey ng Pulse Asia para sa party list election. Patay ang isang Chinese national habang 12 naman ang sinugod sa ospital matapos sumaob ang isang barkong may kargang buhangin sa ito yung Honghai 16 sa karagatang sakop ng barangay Malaawan sa Rizal Occidental, Mindoro. Sinabi ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, lula ng barko ang 11 Pilipino at 12 Chinese. 10 pang mga sakay ng barko ang sinikap ding masagip ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni Mary Jolene Soriano, head ng Rizal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 na Chinese at 6 na Pinoy ang ginagamot na rin sa pagamutan. Ayon kay Soriano, walang nakaalam sa pagdating ng barko at ikinagulat na lamang umano nila na may barko sa lugar. Kaya't inireport nila ito sa mga otoridad. Maganda umaga, Pilipinas! 3 NPA sa Samar sumurrender sa mga otoridad, nag-turnover ng high-powered firearms. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Maupay ng aga, Jane. Bukas naman na tinanggap ng otoridad ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company ang pagsurrender ng 3 aktibong membro ng New People's Army mula sa Barangay San Isidro, Matuguinaw, Samar. At kasabay ng kanilang pagbabalik gobyerno ang pagsusurrender rin ng mga high-powered firearms. Ayon sa ulat, ang mga nagsurrender ng aktibong membro ng New People's Army mula sa Matuguinaw, Samar ay nakilala sa kanilang mga alias na si Buhay, 32 taong gulang, Lando, 53 taong gulang at isang nakilalang si Cel, 29 taong gulang, pawang mga magsasaka at residente ng Matuguinaw, Samar. Samantala, ang mga itinurnover naman ng mga armas sa isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, 4 na long magazines, isang short magazine, mga bala at isang bandolier. Umaasa naman ang otoridad at ng iba pang miyembro ng New People's Army sa Samar ay mahihikayat na rin na sumuko at sumuporta sa mga programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang 3 aktibong membro ng New People's Army na sumurrender sa otoridad at ang kanilang mga armas na isinuko sa otoridad ay nasa kustudiya ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company. Ayon naman sa mga pulis, makakaasa ng mga sumukong New People's Army ay makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Ito sa mga bibiyahe papuntang Boracay, ha? Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Malayaklan ang maingay na musika, party at aktibidad sa Boracay sa Biyernes Santo. April 18 yan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 din ng umaga ng Sabado de Gloria, April 19. Alinsunod ito sa Memorandum Order number 2025-33 inisyu ni Mayor Prolibar Bautista bilang pagbibigyan ng respeto sa mga gumugunita ng Semana Santa. Ayon sa alkalde, walang ilalabas na special permit para sa mga party o aktibidad na may malalakas na tugtog sa lugar. Nanawagan naman ang Aksyon Dapat Party List sa national government na bigyan ng mas malaking pondo ang mga munisipyo sa bansa. Sinabi ng Aksyon Dapat Party List sa pangungunan ni dating Agrarian Reform Secretary Hernando Braganza, ang mga pondo ng mga munisipyo ay dapat na institutionalize ang support per sector para mas madaling makinabang ang taong bayan. Ipinaliwanag na Aksyon Dapat Party List na ang mga munisipyo ang direktang nakakausap ng mga tao kaya't dapat lamang na ang lahat ng tulong para sa kanila ay ibaba sa mga LGU. Ipinangako naman ni Braganza na kapag sila ay nakaupo sa Kongreso, ipaglalaban nila na magkaroon ng malaking budget ang mga munisipyo na direktang makapagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga constituents. Tutulong din ang Aksyon Dapat Party List sa pamahalaang para manindigan na ipaglaban ang isang matinong gobyerno tungo sa komportableng buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino.
tourism program ng bansa dapat palakasin para makalikha ng mas maraming trabaho. Yan naman ay ayon kay Senador Lito Lapid. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Mas marami sa ating mga kababayan ang magkakaroon ng trabaho kung lalo pang mapalakas at mapaganda ang ating tourism program. Ito ang paniniwala ni Senador Lito Lapid na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism kasunod ng pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga tourism destination area ngayong panahon ng Semana Santa. Para kay Lapid, kapag lumago ang ating programa sa turismo, ay tiyak na dadami ang magkakaroon ng trabaho. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa, kanyang binibigyang din na kailangan may pagpatuloy ang mga programang kanyang napasimulan. Maliban sa turismo ay kasama na ang mga programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at trabaho. Si Lapid ay may naisunumiti ng mahigit na 900 panukala sa Senado kung saan mahigit na 100 dito ay tuluyang naging batas. Si Lapid ang author ng Free Legal Assistance Act of 2010 na nagbibigay ng libreng legal service sa mga mahirap nating mga kababayan na walang kakayang magbayad ng abogado. Bilang chairperson din ng Senate Committee on Games and Amusement and Sports, tiniyak ni Lapid na mapagkalooban ng sapat na suporta ang mga kabataang lumalahok sa sports competition. Kabilang na itinuturing na landmark piece of legislation ay nakda ni Lapid ay ang Republic Act No. 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act na nagtatakda ng legal basis para may rehistro at suportahan ng mga batang ampon o ang mga batang pinulot sa lansangan. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga sa mga suki natin. Lalong-lalo na ho sa mga nandyan ho sa Amerika at sa Canada, ha? Evan Long, dyan po sa Las Vegas. Siyempre, yung on the road to Vancouver. Actually, nasa Vancouver na ngayon yung Midnight Singers, ha? Kina Tito June, Tita Lloyd, ayan, ha? Sir Manny, si Ma'am Cora, si Sir Linda, Ma'am Linda at saka si Sir Art, ha? Ingat po kayo sa inyong biyahe. Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Congressman Harry Angping. Basta ka na ho kayo, ha? Nandun sila sa may bandang Palawan ngayon. At saka si Justice Max De Leon, mukhang hindi bibiyahe. Dito daw ho siya magtatrabaho sa Metro Manila, ha? Ingat po kayo. Sino pa? Si Kaador Plato. Siyempre, magandang umaga kay Kaador. Kumusta na ho kayo, Kaador, ha? Ingat po kayo. At sa lahat ho ng mga kababayan natin dyan sa Middle East, ha? Huwag din natin kalimutan yung mga nasa Taipei, Taiwan, dyan po sa Japan, sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Ingat po kayo, ha? Antonia Siachon, good morning. Pati kay Vicente Ayong. Baka kayo pabalik na ng Pilipinas, huwag kalimutan, magpasalubong po tayo ng Tangerine Chocolate. I-pre-order na ho ninyo, text ho kayo sa 0919-095-5935. O dili kayo, check po ninyo sa tangerinchocolate.ph. Nandyan ho yung magigit 10 variants ng Tangerine Chocolate at po pwede na rin ho kayo mag-place ng inyong order. Katulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po ninyo at pagbili ng Tangerine Chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan din po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, speaking of nababalik, ha, mukhang nakabalik na yata sa Pilipinas yung mga junketeers ng Department of Socialization and Travel, ha? Ayos, ipinagmamalaki nila. Ang sabi nila, big win. Big win tayo daw sa pinuntahan nilang exhibition dyan po sa Switzerland, sa Geneva. Ayan, ha. Alam mo ba ninyo na lahat naman ang pumupunta doon pag uwi naman pala, talagang may bit-bit na na reward. Pakonsuelo baga. Ha? Pakonsuelo para doon sa mga pupunta. Laki nga naman ang gastos. Pinakamahal kaya ngayon dyan sa expensive city kaya ang Geneva.
di ba? Pinakamahalang Switzerland. Kita naman ninyo, jacket pa lang, di ba? Kasi taglamig doon eh. Ang tanong, kaninong bulsa kaya nang galing yan? O di saan pa? Di sa taxpayers' money, di ba? Oy, mahiya kayo dyan ha. 5 lamang ho yung inventor, isa nga hindi pa pala inventor eh. 5 lamang ho yung dapat samahan. Ang nagsipunta ay ng mga taga-DOST, ilan? 12. Magkano kaya ginastos ng mga ito? Lupit, ano ha? $500 to $600 pala, US dollars ha? $500 to $600 US dollars pala ang per diem nung mga opisyal na nagpupunta doon. Lupit ha? Ay, susme, saan na naman ho kaya naka-charge itong kanilang mga gastusing ito ha? Tahimik na tahimik ang mga taga-DOST. Ang kanilang pinagkakaabalahan, iniimbestigahan kung sino nagpaparating ng impormasyon sa atin. Bakit hindi ho ninyo i-address yung problema? Oo. Secretary Luke Bersamin at saka ang COA, baka naman ho, pwede ho ninyong kaya ho hindi mabigyan ng malaking pondo itong itong DOST. Dahil nga sa yung absorptive capacity nila, hindi nila ma-establish. Paano? Sa halip na magsagawa ng research, ang inuuna, socialization and travel. Alam ba ninyo na ngayong taon nito, ang susunod na biyahe na naman ng mga taga-Technology, Application and Promotion Institute ay papuntang London. Ayos sa South Korea, Amerika, Switzerland, London. Ba't hindi kayo pumunta doon sa Papua New Guinea na posibleng bumili ng ating mga madidevelop? Pupunta kayo doon sa developed countries na at doon kayo mag-i-exhibit. Sinong bibili ng ating mga na-develop dito? Mas advanced yung kanilang technology. Di ba? Ay, naku, isip-isip naman kahit naku. Kawa, ituloy nyo na yung tanong nyo. Ano ba ang output nitong pinagwawaldasang na ito ng pera ng taong bayan? Maganda umaga, Pilipinas! Puna kayo ng puna. Pero katis dito, hindi kami nagwawaldas ng pera ng gobyerno. Namimigay kami ng pera. Mahiwagan tunog! Bakit hindi naman kami kandidato kahit nga si Mayor Deo, hindi naman kandidato. Ala namang eleksyon sa dyan sa Star City, alang eleksyon dyan. Araw-araw may entertainment, pero walang eleksyon. Ayan. Pero sarado, di ba? May Semana Santa. Oo. Anyway, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000. Ang isang item dyan ay gawa po sa bakal, ginagamit sa construction, may mga butas. Yung pangalawang item po naman ay nating dinevelop, inimbento para sa mga lalaki, mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyo po masagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 4 na umaga. Uyang Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Itinanggi ng Eastern Police District na persahan nilang pinasok ang bahay ng 8 EPD official na dawit sa robbery kidnapping case ng 2 Chinese. Ito ay makaraigit ang abogado ng mga sangkot na si Attorney Reginald Buko na ilang miyembro ng EPD Tracker Investigation Team ang sapilitang pumasok sa bahay ng mga naturang pulis ng walang waranta. Ayon sa EPD, walang katotohanan ang alegasyong ito at iginit na kinukondena nila ang ganitong uri ng harassment at coercion sa kanilang mga operasyon. Tinayag nito na sumusunod ang kanilang mga police sa due process at police operational procedure. Magugunit ang nasa District Restricted Custody ang naturang 8 EPD officers mula pa noong Abril 2 dahil sa umunoy irregularidad na ginawa nilang pag-aresto sa 2 Chinese national sa Las Piñas City. Nakaraunan pala ay biktima lamang ng extortion. Ay, sus may Ginoo. Nag-operate ang mga taga-EPD sa Las Piñas. Kinasuhan naman ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang 3 individual dahil sa manoy pagkakalat ng fake news.
Kabilang narito si Attorney Raul Ambino at dating National Youth Commission Chair Ronald Cardema kaugnay ng pahayag na naglabas sa ang Supreme Court ng temporary restraining order kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Walay namang reklamo sinampahan ng sedisyon ng NBI sina dating presidential spokesperson Harry Roque at ang vlogger na si Claire Maharlika Contreras kaugnay ng pulburon video na nag-uugnay sa Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng illegal drugs. Arestado ang isang jail guard ng Bulacan Provincial Jail matapos tulungang pumuga ang 2 inmate noong linggo. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nadakip na ang jail guard na kinilalang ng si alias TJ sa loob ng isang pickup truck sa barangay Dakila, Malolo City. Nasa loob rin ang sasakyan ng 2 pugante na kinilalang sina alias Abdua na isang dating pulis na na-dismiss sa serbisyo dahil sa pagpatay ng isang babae noong 2019 at isang alias Mario na miyembro naman ng Sputnik Gang at naharap sa kasong homicide. Hinuli rin kasama ng mga ito ang misis ni Abdua na nakipagsabwatan din sa pagtakas ng mga ito. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pakikipagsabwatan ng naturang jail guard. Only in the Philippines din. Bagay, may mga nangyayari din siguro ganyan sa ibang bansa. Pero nahuli, pinaghirapan ng pulis. Nakulong. Ayun. Nasilaw sa alok din sa jail guard. Ayun. Pinalaya, tinulungan, arestado. Loko ka. Magandang umaga, Pilipinas! Buti nga sa iyo. 106 Trabaho Party List nakakuha ng suporta sa Boatreach Manila at Caloocan, gayon din sa Laguna. Ba talaga? Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Nakakuha ng suporta ang 106 Trabaho Party List sa mga lugar na tinaguri ang vote-rich na lungsod sa bansa. Inikot na 106 Trabaho Party List kamakailan kasama ang nominee na si Ninay Chavez, ang Distrito 1 sa Tondo, Maynila, kung saan kasama rin nila ang Team Yormes Choice. Kalaunay pumunta naman ang 106 Trabaho Party List sa Caloocan kung saan itinaas din na Congressman Oka Malapitan at Mayor Along Malapitan ang kamay ni 106 Trabaho Party List First Nominee Attorney Johan Bautista. Si Kagawad Nelson De Vega na may nag-ikot sa probinsya kung saan niya ipinaalam sa publiko ang mga gagawing reforma ng 106 Trabaho Party List para sa mga manggagawang Pilipino. Batay sa talaan ng COMELEC, mahigit sa 1.1 milyon na mga rehistradong botante sa Maynila, higit 765,000 naman sa Caloocan, habang ang probinsya ng Laguna ay mahigit 2 milyong rehistradong botante. Prioridad ng 106 Trabaho Party List sa kanilang mga plataforma ang mapalakas ang karapatan ng mga manggagawa, mabigyan sila ng sapat na sahod at benepisyo at patas na oportunidad sa paghahanap buhay. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Edniel. Sa iba pang mga balita, magpapatupad ang counterflow at zipper lanes ang NLEX Corporation simula ngayong araw para maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko ngayong Semana Santa. Ayon kay NLEX spokesperson Robin Ignacio, posible manong maranasan na matinding traffic simula mamayang hapon hanggang gabi at mula madaling araw hanggang hapon naman ng Huwebes Santo. Sinabi pa ni Ignacio, walang roadwork sa ngayon kaya't bukas ang lahat ng mga lane. Naka-standby na rin ang mga motorist assistance program ng NLEX. May libreng towing service sa mga mabibiktima ng aberya sa lansangan. Nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na franchise violation ang overloading ng mga bus gaya ng paglalagay ng dagdag na upuan sa gitna at pagpayag sa mga standing passengers. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, iginiit ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, mahigpit na ipinagbabawal ito lalo na sa mga provincial buses na may mahahabang biyahe kumpara sa mga city buses. Iginiit pa ni Inton kasama rin sa mga paglamag ang kawalan ng sapat na upuan sa waiting area, kakulangan ng seguridad at kawalan ng CCTV sa mga terminal. Kasunod nito, nagpaalala din si Inton ng ilang dapat tingnan ng mga pasahero upang malaman kung legal ang terminal na kanilang pinupuntahan. 34 na makalipas ang alas 5 na umaga.
balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Panahon na para magnilay-nilay ang mga hudas, ang mga nagkakanulo, ang mga nagtataksil, lalo na yung mga nagtataksil at sinasamantala ang pondo ng kaban ng bayan. Magnilay-nilay kayo, humingi ng paumanhin. Baka mauna kayong kunin na taning. Hoy, masama yan! Hindi daw dapat nagmahangad na masama sa kapwa. Oo. Lord, magbabago pa ho sila. Maniwala po kayo, please. Unahin nyo na po. Ay, sas may ginawang buhay ito. Siya, sige. Oras man sa buong kapuluan, 38 na makalipas sa alas 5 na umaga. Uy, birthday pala ngayon ni MMDA Chairman Don Artes, ha? Chairman Don, happy birthday, ha? 39 makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay magultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin yung mga benepisyo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwento kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtatabuhay ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog, kaya't napapanambalik nito ang lakas ng ating immunity. Nakatutulong po ito ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kaya doon na sa mga bibiyahe at lalagpas ho ng time zone, ha? Dapat mag-take na ho kayo ng ultabayo bago pa man kayo bumiyahe. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement at ito po ay halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Curamed, Joann's Pharmacy at saka sa South Star Drug. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang kayo sa 0917-110-6580 para po sa inyong mga katanungan. Ayan, ha? Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tutok lang kayo, ha, dahil mamaya po sa Damdaming Bayan, ilalabas po yung pinakahuling senatorial survey na ginawa ng Manila Broadcasting Company ngayon pong Abril. First week ho ng Abril, isa nagawa ho yan at ngayon, mamaya ho, babasahin ho ni Mayor Deo at saka ni Sister L kung sino yung pong mga pasok sa top 12. Ayan, ha, antabayanan po ninyo yan. Pansamantalang hindi po mapapakinggan ang inyong mga paboritong programa sa DCRH, lalong-lalo na ang Magandang Umaga Pilipinas, mula alas 12 ng hating gabi ng Huwebes Santo. Mamaya, midnight, di ba? So bukas, alana. Oo. Ito ay bilang pagunita sa Semana Santa at upang bigyan daan ang aming taunang maintenance. Magbabalik ang regular programming ng DCRH mula alas 4 na madaling araw sa linggo na ng pagkabuhay. Maaari pa rin tumutok sa pinakahuling mga balita sa aming Facebook at X o yung dating Twitter sa DCRH News. Bisitahin lamang po ang aming website na www.dcrh.com.ph at ang DCRH News Television YouTube channel. Ayan, ha. So hindi ho ninyo mapapakinggan ang inyo pong mga ditong programa mula mamayang hating gabi ng ngayong Miyerkules, hanggang Sabado, hanggang Linggo ng madaling araw. Balik tayo alas 4 ng Linggo. Ayan, okay. Klaro, ha. Baka magtaka kayo bakit na napapakinggan ninyo mga alaho kami sa area. At saka halos lahat naman ho ng mga radio network at saka television network baka hindi ho magkaroon ng programming ngayon pong Holy Week. Magandang umaga, Pilipinas! Mas kaunti ang bilang ng mga biyahero sa NAIA Terminal 3 nitong Holy Tuesday kaysa sa inaasahan.
Matay sa monitoring ng Manila International Airport Authority, naitala ang maikling pila sa travel tax sa check-in counter. Yan din ang kakaunting pasahero sa holding area. Una nang sinabi ng MIAA na aabot sa 550,000 ang inaasahang pasahero sa lahat ng terminal na mga paliparan hanggang Holy Wednesday. Pero nasa 142,000 lamang ang naitala noong Lunes Santo, mas mababa sa 150,000 na na-monitor noong Palm Sunday. Sa kabila nito, nakastambay pa rin ang 48 immigration officers para tugunan ang inaasahang pagdagsa sa mga peak hours. Yun po yung alas 3:30 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang pinakamainam po talaga, kinakailangan kayo po ay travel light lang ha. Wala, uwi ng probinsya at magbabakasyon, magsiswimming dala-dala 4-5 luggages. Huwag ganun. Dapat travel light lang. O kung pupunta ng beach, importante may baon lang ho kayong swimsuit. Ganon, di ba? Huwag nang natatawa si Ara. Halatang guilty ka, Ara, ha? Para kasi Tina, ha? Pagka bumibiyahe, pupunta ng beach, 3, 4, 5 luggages. Bakit? Nandun ang OOTD. Sus, may ginoong mahabagin sa... Pupunta ka ng beach, bakit ka may bota? Siyempre, rarampa eh. Huwag ganun. Tapos sasabihin ka agad ng mga airport authorities, paging anyone who wants to check in their... Mantakin mo ninyo. Di ba? Ang laki-laki ng bag na bitbit. Oy, hindi hatin. Magkano ba? Ilan ba? 7 kilos lang ang maximum sa sa maleta. Ganun lang. At saka ingat ho kayo. Oy, at saka doon sa mga sa mga magdadala ng pera ha, ingatan nyo yan. Mamaya nyo. Maraming good Samaritan sa mga airports na nagsasauli, ng mga naiiwan ninyong pera, Hindi naman politiko yung mga yan na pagka natanggap na, nakuha na, hindi na sinasauli. Ginagamit daw pang ayuda. Ayan, mabuti pa nga yung mga sikyo, di ba? Pag nakuha, sinasauli, sinusurrender. Pagka yan, kandidato yan, teka muna, pang ayuda to. Di ba? Wala tayo nabalitaan nagsauli. Ano ba? May napulot sila, sinauli. Well, politiko. Wala ako nabalitaan ganun. O kaya nga tuwan-tuwa tayo pagka di ba? Good news yan pagka nagsauli, ordinaryong mamamayan, nakapulot ng milyon, sinauli, di ba? Samantalang yung iba, nabigyan na ng bilyon-bilyong pisong pondo. Gusto pa, may kickback pa, di ba? Hoy, magpanahon ng pagninilay, magsisi naman kayo. Bago kayo pumunta ng beach, magnilay-nilay, humingi muna ng patawad. At saka graduation ceremonies din ngayon, at saka mga moving up, ha. Meron ako na kahapon, di ba, pinakita natin yung tatay, yung nag-viral, yung tatay niya na na lumpo, hindi naman lumpo actually, may handicap, yung paa niya, deform yung paa, pero talagang iginapang niya literally ang pagpapaaral dun sa kanyang anak. Kaya during the graduation, gumapang din siya paakyat ng stage. Yan, ha? Tsaka very proud yung kanyang anak. Very proud yung kanyang anak na mismong tatay niyang may diferensya ang nagsabit. Dapat ganun ang mga anak. Kung sino man yung ating mga ama, ipagmalaki natin. Igalang natin sila at ibigay sa kanila ang karangalan na magsabit ng medalya sa ating pagtatapos. Dahil sila po ay kayo po ang nagsisilbing inspirasyon nila para magsikap. Ito naman, isang graduation ceremony. Lahat ng perfect attendance, binigyan ng 1,000 pesos, meron pang kalahating sakong bigas. Ayos! Bakit hindi na lang ito gawin ng mga LGU, di ba? Perfect attendance, basta naka-perfect attendance. Yung mga kaklase ko nung elementary at high school, tuwan-tuwa sila, at least merong medalya, tutungtong, aakyat ng stage yung kanilang mga magulang, di ba? Bakit? Perfect attendance. Ayan. Ako nun, di ako maka-perfect attendance lagi, kasi late ako lagi. Layon, sa baryo kami nakatira eh. Tapos pagpasok namin, dahil late, sarado na yung gate. May palo kami. Uso pa palo, Pag nalikap, pak! Tapang nung namin, principal namin eh. All boys, pero, di ba? Mabuti ngayon, pati ikaw, napapalo ka rin?
Oo. Basta marami din akong kaklase noon. Mga outstanding naman sila. Yan. Pagka hindi nakasagot, tayo ka nun sa labas. Outstanding. Ay, magandang umaga sa mga kaklase ko sa St. John, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Silipin nga muna natin ang NLEX. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, kumusta ang NLEX ngayon? May butag, Kuya Angel, ay kinumpirma ngayon ni Ginoong Ruben Ignacio na inaasahan na ngayong tanghali o after lunch dahil wala nang pasok. Update lang, Kuya Angel, yung mga ilang mga kumpanya, lalo na sa gobyerno, ipapasok ngayon na umpisa nang dadami yung mga sasakyan pauwi ng Northern Luzon mula naman sa batibang bahagi ng Metro Manila. Mag-umpisa rin silang nag-deploy na, Kuya Angel, ng maraming mga tauhan at nag-umpisa na nga ito'y magtatapos hanggang April 21 kasabay ng Holy Week. Ayon sa kanya, meron silang tiniyak din nila na kung may mga masiraan dahil sa dami ng mga sasakyang pauwi, meron silang libreng paghila para doon sa Class A hanggang sa pinakamalapit na labasan mula naman sa North Luzon Expressway. Nag-umpisa na ito ngayong alas 6 ng umaga. 24 hours pala ito serbisyo na kanilang isasagawa. Magpapatuloy yung magpapatuloy ngayong araw hanggang April 21 itong kanilang gagawing serbisyo. At kinumpirma rin ni Ginoong Ignacio na ipapatupad ang counterflow lane sa mga sumusunod na mga oras. Mag-umpisa itong northbound counterflow ngayong araw ng Merkules Santo ng April hanggang April 16 at alas 2 naman ng hapon. Huwebes Santo, April 17 hanggang magiging normal na daw yung daloy ng trapiko mula sa Balintawak to Marilao. Nakaredy rin yung kanilang mga rescue team at kung sakaling yung mga daan na dapat isasagawa ay wala mo nang gagawin at bibigyan nila ng pansin yung mga daan na mapapaluwag para yung ating mga kababayan na ngayon inaasahan daw ngayong tanghali ay datagsana yung mga magsiuwian sa kanilang mga probinsya. Sa ngayon, Kuya ay hindi pa naman gano'ng mabigat yung daloy ng trapiko. Bahagya lamang itong bandang Megawayan to Marilao, pero paglipas yan ay mabilis naman yung daloy ng trapiko dahil medyo nagpapabagal dito yung pakanan pakyat ng Marilao patungo ng dito sa may tulay. Yan, medyo ba, pero pagkalipas yan ay mabilis naman yung daloy ng trapiko. Pero yung papasok ng Balintawak, medyo marami-rami yung pumapasok papunta Metro Manila, pero hindi naman ito nadidelay at tumatagal lamang pagsapit ng Balintawak dahil yung pakanan pakyat ng Balintawak to Cubao ay mabagal yung daloy ng trapiko. Mamaya magbibigay pa tayo ng update kaugnay nga nitong pagkakanta ng North Luzon Expressway dahil nasa yung magsipag-uyan para sa Holy Week ngayong araw ng linggo. RH23, Edwin po kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, habang ni Belly Flores, sabi na, I'm watching you from Cocoa Beach, Florida. Ayan. Ang pronunciation pala ng Hawaii. Hindi pala yung Hawaii, Hawaii. Ayan. Good morning to the people of Hawaii. Parang yung W pronounces V, Hawaii. Basta ang alam ko maraming Ilocano dyan. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa sa California. Saan pa yun? Dami mga bumabati doon kanina kaya lang hindi ko na maabot. Yun, Palm Springs, California. Paano daw ko ang tatay katulad ni Dennis Padilla? Okay naman. For every rule, there is an exception. Maganda umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 8 minuto na lamang, 6 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, good morning, Ambassador Harry Amping, na nakatutok ngayon dyan sa atin. At sa mga bibiyahe, baka gusto ninyong baka gusto ninyong magbaon din ho ng mga kakanin, mga chichirya, mga cookies, Ito yun, marami hong mga bagong products o WL. Hanapin nyo lang sa mga pamilihan, Crispy O Choco Ball. Sarap,
Magnitude 5.8 na lindol tumama sa Maitom, Sarangani. Uy, ngayon lang to? Flash Report. Flash Report! Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez sa RH5. Mal. Kuya Angel, ngayong bago mag-alas 6 ng umaga ay nakaranas ng 5.8 magnitude na lindol sa karagatang bahagi sa kanluran ng bayan ng Maitom sa Sarangani. Sa report na kalalabas lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na tukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakapagtala initially ang PHIVOLCS ng instrumental intensity 4 sa mga bayan ng Tiamba, Sarangani, Tibuli, Panga, Sorala, Tupi, South Cotabato, itong bayan ng Calamansig at maging sa Sultan Kudarat, intensity 3 sa Maitom, sa bayan ng Gansa, Label, Sarangani, talungsod ng General Santos, maging sa mga bayan ng Norala, City ng Coronadal City, Lake Cebu, Santo Niño, South Cotabato, sa may bahagi ng Isulan, Esperanza sa Sultan Kudarat at intensity 2 sa Maasin sa Sarangani, Bagong Bayan, President Quirino, sa Sultan Kudarat at ang intensity 1 naman ang naitala sa mga bayan ng Kalilangan, Bukidnon, Kidapawan City, Samblang, Cotabato at sa Magsaysay, Davao City, Matanao, Davao del Sur, Kapatagan at maging diyan sa ilang mga bahagi sa Lanao del Norte. Ang sabi ng PHIVOLCS ay asahan na mayroong mga pinsala sa nabanggit na lindol at asahan pa nila ang ilan pang mararamdamang mga aftershocks. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Antabayan po ninyo mga update. Medyo may kalakasan yung pagyanig na yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity dito naman sa may Binangonan area, nandyan po yung St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang model na townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Yung bang pagkagising mo, gusto mong sumalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, yan ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Mamalengke muna tayo. Nako! Ang taas na daw ng presyo ng isda dyan po sa La Huerta Public Market. Nandun pa rin si Giselle Report, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Sa nakalipas lang na isang araw, 20 pesos na kada kilo ang itinaas sa presyo ng isda dito sa La Huerta Public Market, Parañaque City. 80 kada kilo yung iminahal niyan mula noong isang linggo lang. Ang tulingan 320 hanggang 340 kada kilo mula 240 kada kilo. Hasa-hasa 440 kada kilo mula 360 pesos kada kilo. Ang sapsa 440 kada kilo mula 380 pesos. Ang matambaka tumaas pa sa 360 kada kilo mula sa dating 300. Bisugo 440 kada kilo ngayon mula 380 kada kilo. Ang galunggong 280 kada kilo hanggang 290 pesos mula 260 kada kilo. Dalaga bukid 360 ngayon mula 320 pesos. Ang salay ginto 320 hanggang 340 pesos kada kilo mula dating 300. Ang espada naman 400 ngayon mula 380 kada kilo. Tambakol 240 hanggang 260 kada kilo mula 220 kada kilo. Ang pusit 440 ngayon mula 380 kada kilo, habang yung hipo naman 550 kada kilo mula dating 480 pesos. Nagkapako naman yung tilapia sa 160 kada kilo, habang ang bangus 200 ngayon ang presyuhan. Ayon sa mga retailer, posibleng tumaas pa ng 20 pesos ang kada kilo niyan bukas o di kaya ay sa Good Friday dahil sa mas mataas pa na demand. Matumal naman ngayon yung karne ng baboy, pero mahal pa rin yung presyo ng pigi at kasim sa 350 hanggang 380 kada kilo, habang 400 hanggang 410 naman ang kada kilo ng liempo ngayon. Habang nananatili naman sa 500 hanggang 510 ang kada kilo ng laman ng baka dito sa pamilihan. Sa manok naman, nakapako rin yung whole chicken sa 175 kada kilo mula 170 kada kilo, habang yung hita, petso, pakpak at atay balunan pare-parehas sa 220 pesos ngayon.
Sa gulay, tumaas pa ng 10 piso ang kada kilo ng bawang, 140 ang kada kilo ngayon mula 130 noong isang araw. Ang kamates, 40 mula 25 pesos kada kilo. Repolyo, 125 kada kilo mula sa 70 kada kilo. Ang bell pepper naman, 150 ngayon mula 140 pesos kada kilo. Kalamansi, nagmahal din sa 120 pesos kada kilo. 20 pesos yung itinaas niyan mula sa dating 100. Ito si Giselle Ricafort, Giselle. DZRH na sa Pilipinas. Kuyang Angel. Would you know how much is the price of anchovy for today? Siyempre, English dahil anchovy yung tinatanong mo eh. Oh. So, magtatanong tayo dito, Kuyang Angel. Sigurado? Ay, wag yan tataasan ha. Lalapit lang tayo dito. Baka mamaya taasan nila bigyan presyo ng anchovy ha. Mahirap na. Wala tayong pang sahog sa sa ating champurrado. Yan ha. Anchovy daily ho yun. Hindi po nagmahal? Hindi po nagmahal? Dapat lang. Kuyang Angel, 50 ang isang balot. Okay, tamo 50 pa rin isang balot. Doon na lang tayo. Isda pa rin yan. Magkano po yung regular price nito? Pero tumaas na yung Holy Week. Mga 20. Huh? Angel, 20 pesos yung iminahal niyan. Tumaas din? Ang dilis? Tumaas din. Wow. Tumaas ngayon. Paano na lang ang sampurado natin? Yung maliliit ko, Kuyang Angel, na nakabalot. Ano bang tatak na to? Anyway. Nako. Pero anyway, doon naman sa yung champurado ng katonying tuyo yung nakalagay. Magandang pamaris. Ito pong medyo malaki-laki, ate, magkano po to? Parehas lang. Kahit ano palang mga size po yung Angel, parehas lang. Pareho lang. Pero compare sa mga nakalipas na araw, mas mura. So 30 pesos, sa dagdagan ng 20 pesos ngayon tumaas din, na Holy Week. 20 pesos din yung iminahal. Ang kagandahan kasi pagka kumain, konti lang. ang kagandahan kasi sa anchovy, di ba? May ulam ka na, may toothpick ka pa. Pinansasahog lang nung mga kababayan natin yan sa mga gulay-gulay po yung Angel. Pero 10 piso lang yan nung araw sa amin eh. Ganun ha? Piso lang yan. Ikaw naman. Ikaw naman, 1962 naman yun eh, pambira ka. Wala pa ako noon. Sige. Okay. Baka magkabukingan pa. Sige, hindi 1962, 1963? Thank you, Giselle. Ako pinapatanda, Kuyang Angel. Salamat, Kuyang Angel. Magandang umaga. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Isias Balita. Ang ating pong quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa German philosopher na si Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya, "You are never destroyed by anyone except yourself." Nilay-nilay ho tayo, ha? 2x2 sa Tang-Isias Balita. Just a while. Maganda umaga, Pilipinas!